Jesus, we need you. Jesus, we need you, Lord God. Now more than ever, Lord God. Be the God of our salvation, O Lord God. We cannot survive without you. You are the hope. Hallelujah. Praise God. Okay po mga kapatid, sumainyo po ang kapayapaan po ng ating Diyos na buhay at ako po ay natutuwa sa ating Panginoon dahil binigyan na naman po tayo ng isa pang pagkakataon na makapaglingkod po sa kanyang harapan. Amen po ba? Amen. Okay, brothers and sisters, without further ado, if you have your Bible, would you please turn in the book of Corinthians, 1 Corinthians, chapter 12, verse 12. 1 Corinthians 12:12, the Bible says, Now our own body has many parts. When all these many parts are put together, there are only one body. The body of Christ is like this. Diyos Ama na nasa langit, Panginoon Jesus, ikaw na pong bahala, O Diyos, sa aming pag-aaralan. Hayaan mo, O Diyos, tumimo sa aming isip, O Diyos, sa aming puso. Ano man po ang mga pinihi na itatanim mo sa aming mga puso, aming mga isipan. Ikaw na pong bahala, O Diyos, sa bawat isa, hayaan mo maunawaan namin, maisabuhay namin ang mga banal na salita na ilalagay mo sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na maging buhay aming spirito, aming diwa, upang kami po ay maging sensitibo sa pagkilos ng iyong spirito. Maraming salamat po, Panginoon, at inaangkin na namin ang kalakasan, inaangkin na namin ang pagpapala, inaangkin na namin ang kagalingan. Ikaw ang aming Panginoon, at wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Salamat po at lagi mo kaming hawakan sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Okay, brothers and sisters, you may all be seated, please, in the presence of the Lord. Praise God. Okay po mga kapatid, diretso na po ang tingin, wala na po titingin sa kaliwa at sa kanan po. Diretso na po tayo sa pag-aaral po natin ng ating Word of God. Amen po ba? So, pinanood po natin kanina mga kapatid na napakahirap po talaga at talagang hindi natin kakayanin kung tayo po ay nag-iisa. Amen? Kaya kami kantang na, kailangan kita. Di ba kumakanta pa nga tayo mga kapatid ng kailangan kita. Why? Because no man is an island. At yan po ang message po na ipagkakatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po mga brothers and sisters, amen, nakita po natin na yung isang tao ay gumawa siya ng isang tao mula sa isang bola. Amen. Why? Kasi mahirap po na walang kausap. Amen po ba mga kapatid? Amen. Mahirap po ang nag-iisa dahil kapag tayo po ay pinumi nag-iisa, wala tayong kausap. Amen. At kapag ang tao walang kausap, amen, ang laway po ay napapanis. Amen. Ano po ang mangyayari kapag ang isang pagkain ay kinain mong panis? Magkakaroon po ng food poisoning. At ang isang food poisoning, amen po, pwede po yung makamatay. Amen. So, diretso na, ang laway na panis, nakakamatay po yan. Nagiging lason po. Kapag tayo po walang kausap. Kaya, tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, umupa ka, nakausap. Kailangan tayo po ay may kausap. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Dahil mahirap po ang nag-iisa. Amen po ba? Amen. Kanya po mga brothers and sisters, amen, na hinahintulad daw po mga brothers and sisters ang body of Christ na isang katawan. Lahat ng may katawan medyo malapad, magsabi amen. Ang katawan po mga kapatid, amen, ay pinahintulad po natin Panginoon bilang isang entity, amen. And one body is made out of different parts, and different parts are codependent, and everything exists in full harmony. Ang katawan daw po ng isang tao, amen, bagamat maraming iba-ibang klaseng bahagi, amen, ito daw po mga kapatid ay iba-ibang mga parte, ngunit importante lahat, amen. Amen. Ang katawan natin, kailangan natin ng kamay, kailangan natin ng paa, kailangan natin ng puso, kailangan ng baga, kailangan ng bituka, at lahat po yan ay kabit-kabit.
Amen po ba? Kanya sinabi po na ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18 to 21, but our bodies have many parts. Ayan po, marami pong iba-ibang mga bahagi. Excuse me. And God has put each part just where He wants it. Bawat parte ng katawan, nilagay ng Panginoon ang baga dito sa parte na ito. Amen po ba? At ang bituka sa parte na yon, at ang tuhod sa parte na yon. Amen. Dahil may purpose po lahat po yan kung saan tayo inilalagay ng ating Panginoon. How strange a body would be if it had only one part. Amen. Yes, there are many parts, but only one body. Verse 21. The eye can never say to the hand, I do not need you. And the hand cannot say to the feet, I do not need you. Hindi na po pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi kita kailangan, o di kaya sabihin ng mata sa kanyang mga paa na hindi kita kailangan. Lahat po tayo, amen po ba, ay mahalaga sa harapan po ng ating Panginoon. Ang kahalagahan po natin sa harapan ng ating Panginoon ay hindi po nakasalalay kung gaano kalaki ang sweldo mo. Amen po ba? Marami po sa atin, amen po ba? Sa mundo, kapag ikaw ay may pera o di kaya may posisyon ka sa opisina, sa bangko, o di kaya sa politika, mataas ang tingin sa iyo ng tao. Amen po ba? Pero kapag ikaw ay mababa, janitor ka lang, o di kaya nasa opisina ka lang, o nasa bahay ka lang, mababa ang tingin po, mga brothers and sisters. Pero kapag tayo po ay tinawag ng Diyos sa Church of God, amen po ba? Bawat isa sa atin, importante tayo. Dahil hindi tayo tatawagin, hindi tayo iingatan ng ating Panginoon kung hindi tayo mahalaga sa Kanyang mga mata. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Importante ka. Kung importante din ang trato ko sa inyo. Bawat isa sa atin, mga kapatid. Bawat isa sa inyo, importante sa akin. Amen po ba? Kaya hindi po tayo pwedeng huwag daw po sabihin na, ay, sila lang yung pinapansin ni Pastor, ako hindi ko pinapansin. Lahat po tayo, mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga mga brothers and sisters, pag-aaral natin ng mabuti itong bagay na ito, that no one is an island. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Verse 21. Yes. Meron pa ba? 21? Wala na. Okay. So, bawat isa sa atin po mga kapatid, iba-iba po tayo ng bahagi. Amen po ba? At bawat isa sa atin, mahalaga po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Kung mahalaga tayo sa harapan ng ating Panginoon, dapat pahalagahan din natin ang ating mga sarili. Amen. As part of the body of Christ, we must love and nurture one another for mutual benefit. Amen po ba? Kung ikaw ay mahalaga, dapat pahalagahan mo ang sarili mo. Amen? Ito po ay itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi po para tayo po ay magmalaki, kundi para tayo po ay ma-assure na tayo po ay importante sa harapan ng ating Panginoon. Kaya bawat isa sa atin, dapat pinapahalagahan natin ang isa't isa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, importante ka sa akin. Sa ikatabi naman, ibang katabi naman, sister, brother, tuwang-tuwa ako, nakita kita ngayong araw na ito. Miskin na umuulan, mahirap ang taxi, traffic sa MRT, nakapunta ka pa din dito. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Importante daw tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, sa ng mga brothers and sisters, bawat isa sa atin, amen po ba, dapat marunong tayo magpahalaga sa isa't isa. At pag sinabi mong mahalaga siya sa isa't isa, hindi sapat na sabihin mo lang na mahalaga siya o importante siya. Dapat iparamdam mo sa kanya na importante siya. Amen po ba? Ito mo yung katabi mo. Sabi mo, brother, sister, kailan yung huling panahon na naramdaman ko sa'yo na importante pala ako sa'yo? Amen. O wala pong mag-aaway. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Dapat nandun ang pagpapahalaga ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Ang tanong, paano natin ipapakita ang pagpapahalaga sa bawat isa?
Amen po ba? Alam ko, mahal natin ang isa't isa. Amen. Kanya lang, hindi natin alam kung paano natin ipapakita ang ating pagpapahalaga sa ating mga kapatiran. Amen po ba? Amen. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Romans chapter 1, verse 11 to 12. I say to you, ito na, I long to see you so that I may impart to you some spiritual gifts to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Ang sabi daw po ni St. Paul, amen, matagal ko lang hinangad na ako ay makapiling ko kayo upang ako ay makapag-impart sa inyo, upang kayo ay lumakas. Ang puso ni St. Paul, gusto niya yung mga makita yung yung churches sa Rome. Amen po ba? Upang siya daw po ay makapag-impart. Pag sinabi makapag-impart, ako ay makapagbigay sa'yo. Ako ay makapag-alay sa'yo. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Pag sinabing impartation, amen po ba? The body of Christ is nurtured through impartation. Everybody say impartation. Impartation produces increase. Impartation produces inspiration. Kapag tayo daw po ay nakakapag-impart sa ating mga kapatiran, amen po ba? Tayo daw po ay nakakapagpalakas sa Kanya. Tayo daw po ay nakakapag-inspire sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Amen. Why? Bawat isa sa atin, minsan tayo po ay nagiging bilanggo ng pagsubok. Bawat isa sa atin ay nagiging bilanggo ng isang problema. O di kaya minsan, mga kapatid, bawat isa sa atin, minsan nilabagang nararamdaman natin na tayo po ay nakukulong sa isang sitwasyon. Amen. Maraming tao nakukulong siya sa physical, may karamdaman siya. Ibang tao po nakukulong siya emotionally. Ibang tao nakukulong siya financially. Amen po ba? Ibang tao naman po spiritually na-down siya. Amen po ba? So, kailangan po, mga brothers and sisters, bilang body of Christ, marunong tayo mag-impart sa isa't isa. Amen. Ang tanong, paano tayo mag-i-impart sa isa't isa? Amen po ba? Amen. Pag sinabing impartation, amen, you are giving a part of you towards the person. You are making an offering. God wants us to be a contributor rather than a consumer. Amen. Ang gusto ng ating Panginoon, we are imparters, not importers. Amen. God wants us to give rather than to take, although we sometimes take, but we have to learn how to give. That is why a relationship without giving, it is not a relationship. But when you talk about relationship, there is a give and a take. Hindi po magkakaroon ng isang magandang relasyon o di kaya isang magandang pagsasama sa isang pamilya o di kaya sa magkaibigan o di kaya sa opisina o di kaya sa katawan na lang ng tao kapag puro consume. Amen? Sa katawan na lang kapag ang tao kinubuhan po na isang cancer, di kaya bukol, yung bukol na yan, walang ibang ginagawa kundi consume yung oxygen sa kanyang mga katabing mga cells, kaya ang tao ay namamatay sa cancer. Ganon din po sa Church of God. Maraming tao po ang nangihina, nangilupaypay. Why? Kasi we are not contributing, we are consuming. We are not giving, we are only taking. Amen? Kaya minsan, you don't have to be God to understand this. Minsan, sumasama ang loob natin sa mga pinapadalhan natin. Why? Kasi, tanggap lang, kuha lang kayo ng kuha sa akin. Ano ko, imprenta ng bangko? I never print money, you know. Amen po ba? Ano natitira sa ating papel? Resibo na lang. Amen po ba? Pero yung perang papel, wala na po sa atin. Why? Kaya madalas sa atin, malungkot po tayo kapag katapusan ng buwan. Why? Kasi puro ka give.
puro sila tanggap, at yung pinadala mo, kulang pa. Amen? Kaya anong ginagawa po natin? Minsan, malungkot tayo, overtime dito, overtime doon, hindi natin nararamdaman yung appreciation nila. Amen. At minsan po mga kapatid, lalo pang sumasama ang loob natin kapag yung binigyan natin, amen, nagkukunwaring may sakit pala, wala naman palang sakit. Nagsasakit-sakitan lang pala. Amen. Kung bakit nga naman, kung kailang katapusan ng buwan, nagiging madrama yung mga madrama yung mga pinapadalhan natin. May sakit si ganito, may tinamaan ng kulog si ganyan, ang daming issue kung kailan nakakatapusan ng buwan. Amen po ba? Kanya marami sa atin malulungkot po, lulugo-lugo mga kapatid, kung paano pumupush yung ulan kanina, ganoon din pumupush yung luha natin kapag tayo po mga kapatid ay nasasaktan. Amen. Pero kapag naunawaan natin, amen po ba, ang mensahe na to, that no man is an island, nagpadala ka na, masaya ka pa, kasi may babalik sa'yo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Praise God. Example, brother, pakisuyo nga yung yan. Dahan-dahan. Sana maintindihan po natin ito. Urog lang ito. Ito natin po president. Okay. Yan talaga ang anointed. Hindi nababasag. Amen. Relax. Masyado mo kayong tensyonado. Bawat isa po sa atin mga kapatid. Amen po ba? Amen. Paglabas natin sa kwarto na ito, amen, bukas, papasok na naman tayo dito. Bilanggo! Amen po ba? Minsan, ito, trabaho mo. Minsan, ito, asawa mo. Minsan, ito, anak mo. Minsan, ito, binabayaran mo. Amen po ba? Amen. Ito ang pagsubok. Napakasikip. Kanya mga brothers and sisters, na nangyayari po sa atin. Amen po ba? Pagpasok natin, ito tayo mga kapatid. Lapis. Pasok tayo sa loob mga kapatid. Pagpasok natin sa loob mga kapatid, ano makikita mo sa loob? Nasisigipan ka, wala kang oxygen, parang nawawalan ka ng pag-asa kasi parang hindi ka na makawala doon eh. Amen? Kung may pagsubok ka sa pinansyal, hindi mo na alam kung paano ka makakabayad. Kung napaitulog ka sa isang sakit mga kapatid, hindi mo na alam kung paano ka gagaling. Pag napaitulog ka sa isang kainaan, akala mo, katapusan ng mundo, hindi ka na makaka-recover. Kapag may problema ka sa pamilya mo, akala mo parang katapusan ng mundo. Kadalasan po, mga brothers and sisters, ganyan ang sitwasyon natin. Amen. And whether we like it or not, brothers and sisters, yan po ang totoo. Naiipit tayo. Amen. Nakukulong tayo sa isang maliit na hawla. Amen. Nakakulong ka na, stress ka ba? Dahil matinding deadline, demanding ng boss mo, amen po ba? At yung mga kasama mo sa bahay, mga pasaway pa. Amen. Parang masyadong tahimik mga kapatid. Pati yung pagpupuri natin, bilanggo mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa isla. Ang sabi ng Panginoon, dapat marunong tayong mag-impart sa isa't isa. Marunong tayong magbigay sa isa't isa. Why? Kasi bawat isa sa atin, nasa loob tayo ng isang bote. Nakakulong. Paano natin mailalabas yung bote mga kapatid na hindi hinahawakan, hindi binabasag yung bote? Alam nga naman basagin yung bote. Pwede. Ayaw ko na mamata, ayaw ko na mabuhay. Tatalo na po ito ng building. May babasagasan na sa MRT. Amen po ba? Hindi po yun ang solusyon. Amen? Ano solusyon mga kapatid? Para yung lapis, makalaya at makalabas po mga kapatid at maging malaya. Sino po ang gustong malaman? Amen. Ang sabi ng Panginoon, pakibalik mo ng konti sister, yung Romans 1:11. I long to see you so that I may impart some spiritual gifts to you to make you strong. Yung puso po natin na andun down na down tayo, yung hopes natin down na down.
resignation, puro ka na desperation, puro ka na frustration, puro ka na loneliness. We are under the battle. We are in deep trouble. Nasa ilalim ka na ng sitwasyon mo. Amen. Kaya madalas po mga kabaring, hindi tayo makapag-praising ng mabuti sa Lord, hindi tayo makapagpuri sa ating Panginoon, hindi tayo makapag-serve ng mabuti sa ating Panginoon. Why? Kasi down na down tayo. Sino mga nakakatigil ng down? Amen. Pupunuin tayo ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano ang kailangan natin gawin? Bawat isa sa atin, kapag meron tayong kapatiran na down, ano sabi ng Panginoon? Mag-impart ka sa Kanya. Paano tayo mag-impart sa Kanya? Bubuhusan mo siya ng mainit na tubig. Bubuhusan mo siya ng... Paano mo siya aalisin dyan? Pupunuin mo siya. Mangat na si sister. Mangat na si brother. Wow! Pag nakaangat na siya, itong lapis na to, yun ang magbibigay ng check sa'yo. Yun ang magiging blessing mo. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Come on, praise God and praise God. Hindi siya angat kapag hindi ka nakapag-impart. Amen. Nasa ilalim na siya, kukuha ka pa sa Kanya, wala ka nang mapapala sa Kanya. Kailangan mag-impart ka sa Kanya. Kailangan magbigay ka sa Kanya. Kailangan mag-contribute ka sa Kanya. At bawat isa sa atin, dapat tayo po yung tubig na nag-i-impart sa bawat isa, mga kapatid. Para bawat isa sa atin ay maging malakas mula sa, yung kalakasan natin, makuha natin mula sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Kailangan umangat tayo, kailangan tumaas tayo. Amen. At hindi tayo tataas kung ating mentality, ako ang bibigyan mo. Kung wala ka, ikaw ang magbigay. Amen. Ikaw ang mag-contribute, ikaw ang mag-offer, ikaw ang magbigay. Why? Hindi naman tayo, mga brothers and sisters, ang magpupuno. Gagamitin lang tayo ng Panginoon upang yung kapatiran ay mapuno. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kailangan umangat. Marami sa atin, hindi umaangat yung ating spiritual. Marami sa atin, hindi umaangat yung bulsa natin. Marami sa atin, hindi umaangat yung spirit natin. Amen po ba? Lagi tayong depressed. Lagi tayong disappointment. Lagi tayong discouraged. Why? Kasi hindi umaangat, walang nag-i-impart. Kasi ang mentality natin, ako ang bigyan mo, pastor, dahil ako nanghihina. Ako ang bigyan mo, sister, kasi ako malungkot. Ako bigyan mo, ako palakasin mo. Amen po ba? Kapag ganyan po ang mentality natin, hindi tayo makakapag-impart. Firme tayo nasa ilalim. Pero kapag mababago ang ating konsepto, mababago ang ating pag-iisip, nasa baba ka man, kaya kang itaas ng Diyos, may gagamitin ng Diyos sa buhay mo para umangat ka. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Diretso na mga kapatid. How do we impart so that there is mutual encouragement? How do we impart? Urungan natin ng konti, mga kapatid. How do we impart? The Bible says in Romans chapter 1 verse 10, in my prayers at all times, I pray that now at last by God's will, the way may be open for me to come to you. Impartation through praying for one another. Amen. Hindi po tayo makakapag-impart sa kapatiran. Hindi po natin siya maitataas. At hindi rin tayo maitataas ng Panginoon. Amen po ba? Kapag yung sarili lang natin ang ating ipinagpe-pray. There must be a transfer of water from this pitcher towards this person, towards this bottle, so that there is an elevation. Impartation produces increase. Impartation produces, amen po ba, strength. Amen po ba? Ang gusto ng ating Panginoon, makapag-impart tayo sa Kanya through prayer. Bawat isa sa atin, mga brothers and sisters, dapat masanay na tayo na ipinagpe-pray natin ang isa't isa. Amen.
Amen. Maging lifestyle na po natin na dapat bawat isa sa atin, marunong tayo mag-pray sa isa't isa. Tanong mo yung katabi mo, sister, brother, parang awa mo naman. Mag-pray mo naman ako. Amen. Kaya tayo hindi binibless ng Panginoon. Why? Kasi prayer na lang, madamot pa tayo. Ang sabi na nga ng Panginoon, alam na niya ang ating mga pangangailangan. Kung alam na niya ang ating mga pangangailangan, kailangan ipag-pray mo yung pangangailangan ng iba. Kasi hinahanap ng Diyos, amen po ba, hindi madamot mag-pray. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Why? Because in 1 Chronicles 22 verse 19, now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord God so that you may bring the ark of the covenant of the Lord and sacred articles belonging to God into the temple that that will build for the name of the Lord. Bawal isa sa atin mga kapatid, pagkaman tayo'y templo, minsan na-empty rin tayo. Nasasalak din tayo. Nagugutom din tayo. Napapagod din tayo. Nade-drain din tayo. Sino nakakaramdam ng sabi amen? Amen? Kapag hindi ka napapagod, it's either, amen, you're in denial or hindi ka tao. Amen. Natural lang sa tao ang madrain. Kung yung cellphone nade-drain, tao pa kaya? Amen po ba? Anong ginagawa mga kapatid kapag nade-drain? Kina-charge. Bawat isa sa atin, dapat i-charge natin yung kapatiran, ipag-pray mo siya. Dahil baka mag-empty siya, pero pinag-pray mo siya, mapupuno siya ng Holy Spirit. At kapag napuno siya ng Holy Spirit, aangat siya at lalabas yung lapis na magsusulat ng cheque ng blessing mo. Palagpakan natin ang ating Lord. Yung blessing na andun, pero hindi umangat yung blessing. Why? Kasi walang nag-i-impart. Ang gusto natin, pasagin na lang yung bote. Madalian na lang, hindi upo-ubra. Magkakabit po yung lesson natin last week at saka lesson ngayon. Pag sinabi mong impartation is a process of prayer. Amen. Hindi sapat na nakokaprangot lang ang ating prayer sa isa't isa. Pinag-pray ko na si sister, pinag-pray ko na si brother, 5 minutes, 2 minutes, hindi po ubra. Kumbaga sa pag-angat po mga kapatid, hindi angat yung lapis kapag kulang ang ating prayer. Amen. Kailangan po mga brothers and sisters, dapat we have to pray for one another so that we can build the temple of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Amen. Ipag-pray mo siya. Ipag-fasting mo pa siya. Amen po ba? Dahil kapag lumakas siya, amen po ba? Nagamit ka ng Panginoon. Naging daluyan ka ng Holy Spirit. At kapag naging daluyan ka ng Holy Spirit, ipipress ka ng Diyos. Hindi naman ikaw ang mag-i-impart. Gagamitin ka lang ng Panginoon. Yung bibig mo lang ang gagamitin ng Panginoon. Yung kamay mo lang ang gagamitin ng Panginoon. Yung katawan mo lang ang gagamitin ng Panginoon. Para yung katawan natin, mag-pray para sa Kanya. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Yan ang kulang po natin. At yan po mga kapatid, ang nagiging dahilan bakit marami po sa atin malulungkot, marami sa atin walang pera, marami sa atin po may karamdaman. Amen po ba? Hindi po pinag-uusapan ko ano po ang problema. Lahat ng mga problema, pinahintulot ng Diyos para tayo po ay manalangin sa isa't isa. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Amen. Ano pa po mga kapatid ang ating impartation para umangat po ang lapis? Amen. 1 Peter chapter 5 verse 5, in the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. Eto na. All of you, clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ang sabi ng Panginoon, sino daw po ang gusto ng favor ng Panginoon? Magsabi, praise God. Dapat nandoon ang kababaan loob. Amen. Amen po ba? We have to impart humility. Amen. Dapat mga brothers and sisters, magbabaan daw tayo ng loob. Amen. Magpakumbaba tayo sa isa't isa. Amen.
Huwag daw tayong magyabangan. Huwag tayong magpataasan. Huwag tayong magpagalingan. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, kung gusto mong itaas ka ng Panginoon, bawat isa sa atin, dapat nandun ang kababa ng loob. Palagpakan natin Panginoon. Praise God. Why? Humility is an oil that smooths the engine of fellowship. Ang kababaang loob, amen po ba? Ito daw po ay nagiging langis. Langis para yung makina ng ating samahan ay hindi kumakatok. Amen. Ang makina na walang langis, kumakatok. Marami mag-asawa, kumakatok at may katok. Why? At nakakatukan na sila mga kapatid. Why? Kasi kulang na ng langis. Walang humility sa isa't isa. Marami rin po magkakaibigan, ngayon po, best of friends, ngayon worst of enemies na. Why? Kasi po, nandun po yung kayabangan, pagmamalaki sa isa't isa. Self-importance, stubborn pride, blocks growth, change, healing, and health. Amen. Kapag tayo daw po, mga kapatid, ang tingin mo, masyado ang importante at nagpapaka-importante ka. Amen po ba? Amen. Ang nangyayari po, bumabara. Amen. Yung makina nababarahan. Amen. At pag bumara, hindi po aanda ng makina. Pare-pareho po tayong may stranded. Amen. Kung biyaheng Baguio, mga kapatid, naandun ka, na-stranded ka, nalahar ka. Amen po ba? Why? Kasi nandun po yung pagmamalaki, ako importante ako, pastor ako. Amen po ba? Stubborn pride. Amen. Kapag ang samahan daw po ay nandun ang pagmamalaki, amen po ba? Bumabara. Amen. Kaya maraming tao, amen, maraming Pilipino, anong sakit ng Pilipino? High blood at saka atake sa puso. Why? Mahilig sa fried chicken. Mahilig din po saan? Sa fried pork knuckles. Amen. Saan? Sa crispy pata. Kanya, isang araw, bagamat malutong po yung crispy pata, malutong yung chicharon, amen, lahat yan pinirito. At yung fried, amen po ba? Yun yung langis na nagpapabara sa puso ng isang tao. Amen. Amen. Kung makukuha po natin na ibaba natin ating sarili, magugulat ka, ang ganda ng samahan ninyo mag-asawa. Magugulat ka, ang ganda ng samahan ninyo sa opisina. Hindi kayo magtitirahan, ikaw na ang bumaba. Amen po ba? Magugulat ka, pag binaba mo sarili mo, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Palakpakan natin tayo ng praise God. Amen. Praise God. Humility is thinking more of others and less of yourself. Pag sinabi mong humility, ikaw ay nagpapakumbaba, hindi mo sinasabi, bobo ko, tanga ko, wala akong alam. Amen po ba? Hindi po yun ang tunay na humility. Pag sinabi ikaw ay nagpapakumbaba, amen, mas importante siya sa'yo. Binibigyan mo siya ng pahalaga. Binibigyan mo siya ng mas mahalaga. Mas mahalaga ka. Binibigyan mo siya ng importansya. Amen po ba? Tinawin ka tabi mo, kailan mo ba ako binigyan ng importansya? Laging ikaw ang importante. Pastor Kay. Amen po ba? Hindi tayo star. Ang Diyos lang ang star. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Pag sinabi po natin, tayo daw po ay nagpapakumbaba. Amen po ba? Binibigyan mo ng halaga yung ibang tao. Amen. Dahil kapag binigyan mo ng halaga, yung kapwa mo, bibigyan ka ng halaga ng Diyos. Why? Kasi nakita niya ang pagpapahalaga natin sa templo niya. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Kaya yung tao, kapag binigyan mo siya ng pagpapahalaga, umaangat siya. Tumataas siya. At pag tumaas siya, yun ang susi para i-bless ka ng Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Paano tayo magpahalaga sa isa't isa? Amen. The Bible says in Luke chapter 10, verse 33 to 35, "But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him.
verse 34. He went to him and bandaged his wounds. Nilapitan daw niya itong sugatan na ito at binendahan niya ang kanyang mga sugat. Poured oil and wine. Nag-impart siya ng oil, nag-impart siya ng wine. Amen. Bawat isa sa atin, mga sugatan tayo lahat. Bawat isa sa atin, mga sundalo tayo. Kumbaga sa boxing, mga kabalit, hindi pwedeng hindi ka tatamaan. Amen po ba? Minsan, bugbog sarado tayo sa opisina, bugbog sarado tayo sa ating mga babayaran, bugbog sarado mga isip natin, bugbog sarado tayo lahat. Amen. Anong gusto ng Panginoon? Amen po. Baga magbugbog sarado ka, huwag mo isipin yung sugat mo, isipin mo muna yung sugat ng kapwa mo. Amen. Dahil kapag inisip mo yung sugat ng kapwa mo, i-bless ka ng Panginoon kasi nag-i-impart ka ng strength sa Kanya. Palagpakan natin Panginoon, praise God. Puhusan mo daw siya ng langis, puhusan mo siya ng alak. Ano ba yung pastor? Sabihin, tagayan ko siya. Lumabas kami, paikutan ko siya. Ubusin namin isang mahaba. Amen po ba? Ubusin namin chibas, mga kapatid. Amen po ba? Hindi ka na kailangan mag-chibas pa o kayo mag-kwerpo pa. Ano yung pastor? Hindi ka na kailangan maglagay pa ng asin dito tapos pipiga ka pa ng live dito. Alam mo yung pastor? Amen po ba? Tinuwento sa akin, mga kapatid. Amen po ba? So, sa mga kapatid, mga brothers and sisters, amen po ba? Kailangan daw mag-impart tayo, buhusan mo siya, tagayan mo daw siya ng langis at ng alak. Amen. Saan ba ginagamit ang langis? Amen. Ako po, mga kapatid, pag ako nagte-therapy, ginagamit ko ng oil. Minsan yung muscle ko, minsan naninigas, minsan dinamasahan. Naniniwala ba kayo minsan? Naninigas din po tayo, mga kapatid, nagiging stiff din tayo. Amen. Dahil sa problema, nagiging spasm tayo, mga kapatid. Kailangan ng langis. Kailangan magpamasahe tayo. Amen. Sino mamasahe? Ikaw mamasahe sa sarili mo? Hindi. Amen. Magpapamasahe ka. Bigyan mo siya ng langis. Gusto ba nito, mga kapatid? Minamasahe natin yung spirit ng bawat isa kapag ini-encourage natin siya, ipinag-pray natin siya, at nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano yung wine? Wine is the oldest painkiller. Wine, ang alak po, miski noong unang panahon pa ni Kristo, mga kapatid, kapag sila ay may sugat, umiinom sila ng alak para hindi nila maramdaman yung sugat, tsaka tinatahi. Amen po ba? Kailangan po, mga kapatid, we have to impart wine. Amen po ba? Kapag may sugat siya, mga kapatid, encourage natin siya. Magpatuloy pa rin sa pananampalataya. Alam ko, Brad, wala kang trabaho, but God will provide. Alam ko, may problema ka sa asawa mo, but God will make a way even if there is no way. Alam ko, malungkot ka ngayon, pero lahat ng bagay pansamantala lang. Lahat yan, dadaan lang yan. Palagpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Dadaan lang yan! Sabi mo sa kanila, lilipas din yan. There is nothing permanent in life. Only Jesus Christ is permanent. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Then He put the man on his own donkey, brought him in an inn and took care of him. Verse 35. The next day He took the 2 denarii and gave it to the innkeeper. Look after him, He said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense that you may have. Ang sunod nito, mga kapatid. Panahon na, we have to make an investment in the kingdom of God through a Samaritan. Amen. The investment of a Samaritan. Amen po ba? Bawal isa sa atin, mga kapatid, mag-invest ka sa isang non-believer. Mag-invest ka sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Mag-invest ka ng time. Mag-invest ka ng effort. Mag-invest ka daw, mga kapatid. Amen po ba? Ng effort para sila ay madala mo sa pananampalataya. Pag sinabi investment, gastusan mo siya. Amen. Pag gusto natin, tayo ginagastusan. Pero kapag gusto mo i-bless ka ng Panginoon, ikaw ang gumastos sa iba. Ilibre mo siya. Libre mo siya ng pamasahe para makapunta siya sa church at magugulat ka.
binibless ka na ng Panginoon. Dahil anumang ialay mo sa soul na yan, para makapag-church siya, para lumakas siya sa pananampalataya, hindi mo binigay sa tao, binigay mo sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kastusan mo siya, huwag ka mang hinayang. Amen po ba? Amen. Ganun po ang tunay na pagpapakumbaba. Amen po ba? Kailangan magkaroon tayo ng investment sa isa't isa. Mag-invest ka sa kapatiran, mag-invest ka sa kakilala mo para siya ay madala mo sa pananampalataya, alagaan mo siya, i-bless mo siya mga kapatid, at magugulat ka. Pag umikot naman ang mundo, ikaw naman ang i-bless. Malakpakan natin ang ating Panginoon sa isa. Amen. Kasi iba na po ang investment sa Diyos, iba ang investment sa mundo. Maraming tao nag-i-invest sa stock exchange, nag-i-invest sa mga property. Minsan bumabaksak yung property, bumabaksak yung stock exchange. Hindi tayo pwede mag-invest sa mundo. Dahil ang mundo, pabaksak na. Pero kung matalino ka, mag-invest ka sa soul. Amen. Mag-invest ka para yung kapatiran, lumakas sa pananampalataya. Mag-invest ka sa mga non-believers para madala natin sa pananampalataya para umangat siya. At pag umangat siya, iaangat ka rin ng Diyos. Dahil ikaw ang ginamit para umangat siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Magpakumbaba ka sa Kanya. Amen. Hindi rin po ako makakatayo dito sa inyong harapan kung yung nag-invite sa akin, ang yabang-yabang. Amen. Yung brother ko, dinala ko sa pananampalataya, nagpapakumbaba siya. Amen. Humingi siya ng sorry sa amin dahil nag-away kami, naghablangan kami mga kapatid, na nag-away-away kami mga kapatid sa pamilya. Pero siya yung nag-first move, siya yung nagpakumbabain. At nagbunga yung kanyang pagpapakumbaba. By the grace of God, naging pastor pa yung sinolwin niya. And I'm forever grateful sa kanya. Na bagamat, naging pastor ako, pero utang na loob ko na dinala niya ako sa faith. Nakilala ko ang kaisa-isang Diyos na buhay. Amen. At bawat isa sa atin, amen po ba, kung mamumuhunan tayo sa isang kapatiran o sa isang soul, amen po ba, kung magpapakumbaba ka sa Kanya, alagaan mo siya, encourage mo siya, amen po ba, minsan nakikisod ka na sa Kanya, pero binabless mo pa rin siya. Hindi lang basta financial blessing, binabless mo pa rin siya, in-encourage mo pa rin siya. Magugulat ka. Isang araw, pag na-realize niya yung kahalagaan kung saan mo siya dinadala, eh po ba, i-bless ka mightily ng Panginoon. Palakpakan natin natin Panginoon. Praise God. Next, Romans chapter 15, verse 1 to 2. We who are strong ought to bear the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Ano sabi po ang ating Panginoon? We must impart by being considerate. Sabi mo sa kanila mo, Brad, sister, bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Huwag kang masyadong malupit. Amen. Minsan, mahirap po makapag-deal sa mga kapatiran o kaya sa mga church members o kaya sa mga workers. Kasi meron tayong tinatawag na self-righteous workers. Amen? Amen. Kapag hindi ka ganyan, condemn ka na kagad. Makasalanan ka! Bitayin! Patayin! Ay, sabi ng Panginoon, kung sino man daw ang walang kasalanan, siya ang unang pumukol. Sino po ang perfect dito? Siya ang unang papatuloy. Walang perfect. Because nobody is perfect except Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kailangan magbigay tayo ng konsiderasyon. Marami mag-asawa ang nag-aaway. Why? Kasi masyado silang tutok sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, is distansya, amigo. Bigyan mo naman ako ng konting distansya. Amen po ba? Kapag tayo po masyadong nagtutukan, kung sa highway, kung tayo po ay nagmamaneho, masyado kang nakatutok sa Kanya, wala ka nang tinitignan kundi kung kailan siya magkakamali. Amen po ba?
Ako'y magpapanggaan po kayo. Amen. Sa arko. Amen. Kaya, sabi ng mga lorry dun sa mga 10-wheeler, distansya, amigo. Bigyan mo siya ng distansya. Bawat isa sa atin, mga kapatid, although we are going to perfection, we are not perfect yet. And sometimes, the best teacher is experience. Amen. Sabihin mo sa kapatiran, brother, sister, hindi ko kailangan ng opinion mo. Kailangan ko ng experience. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Magkaiba ang opinion kaysa sa experience. Naranasan ko eh. Amen. Hindi naman sana pa man. Yung mga tumitino lang sa atin eh, yung mga nakaranas na ng Bojack eh. Amen. Amen. Ako patitino! Amen! Akala nyo, porque nakakurbata ako, perfect na ako. Amen po ba? Yung mga kaibigan ko, mga kapatid, nung hindi pa po ako mananampalataya, si Onassis! Pastor! Ah! Totoo po yun. Amen? Kaya nung pastor na ako, lahat ng mga kaibigan ko, nagsisend ako na, uy, maging friend naman tayo sa Facebook ulit. Wala, hindi ako pinapansin. Ayun na naman si Praise the Lord. Why? Kasi hindi naman sa naman, ako yung namumuno dahil sa kalokohan. Amen? Kapag gusto na lang gimmick, o tanongin mo si Onassis, saan tayo? Hep, hep! Okay. Wala na yun, diretso na mga kapatid. Amen po ba? Why? Sagot ko lahat eh. Ako si Bossing. Amen po ba? Libre ko lahat yan mga kapatid. Anong nadagukan ako ng Panginoon? Nabali yung likod ko at mawibillchair na ako. Anong yung bossing-bossing ngayon, nasa wheelchair ka ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya bawat isa sa atin, bigyan natin ng konting distansya sa isa. At tamad-tamad sa mag-church, amen. Sister, brother, mag-church ka na. Amen. Ayaw mag-church, ipag-pray mo. Nagulat ka isang araw, amen mo ba may sakit kaya? Ano nasa na yung church natin? May bukol ako sa leg. Amen po ba? Pastor, way to God be the glory. Uy, wala na pala kayo dito sa Ariel. Sila sa expo na pala kayo. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Woo! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God! Woo! Pasaway yung asawa mo. Oy, tigilan mo na yan. Pag-pray mo na lang siya. Huwag mo na siya kawalan! Amen. Amen po ba? Isang araw magulat ka. Amen po ba? Muntik ako nasaksak. Amen po ba? Love, alam ko, mahal na mahal kita. Why? Kasi yung kapit ko, iniwanan na rin ako. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Amen. Amen, dati ganyan din ako eh. Amen. Sinabi ko sa asawa ko, pag pumunta ka ng Singapore, break na tayo, break. Ayaw ko na ng malayo. Long distance relationship. Maalam ba sa PLDT? Amen. Nag-shota ako ng ibang mga kapatid. Break na kami. Sabi na, ayaw mo, wag. Diretso ako. Magsuserve pa rin ako sa Panginoon. Ang sabi niya mga kapatid, sabi niya, pwede ako din. Kung gusto susundin ko rin yung gusto ko. Break na kami. Sabi ko, break. Sabi niya, hindi pa. Pero sa akin, break na yun. Unfair? Unfair na, unfair. O ano nangyari mga kapatid? Isang araw, amen po ba? Na-realize ko, iba pala kapag si Rowena kasama. Iba pala kapag naalala ko yung mga araw, nandun kami sa Divisoria, umuulan. Pinayunan niya ako. Ano, sit-sit namin, grabe, puro pasurin nasa kabi namin. Ano kami nakapalo kami. May sakit ako, nandun siya sa ospital. Eto, ang bihira. Katadagis ka. Ang ganda-ganda nga, sexy na. Amen. Pero wala naman time sa akin. Amen. Amen po. Amen. Ano yung mga brothers and sisters? Kung meron kang hindi gusto sa asawa mo, alam ko marami. At may nakita
nakita ka na gusto mo sa isang tao, na wala doon sa asawa mo, huwag mo ipagpalit yung 80% na meron siya doon sa 20% na wala na. Amen. Baka isang araw, pinagpalit mo yung 20%. Amen. Ayaw na ng putete! Doon ako doon sa macho. Macho nga, ng Google P naman. Maalala mo naman, mabuti pa nung kasama ko siya. At least, good provider siya. Mabuti pa nung kasama ko siya. At least ganito, kaysa ganyan, kaysa ganyan. Amen po ba? Kanya, kung maibabalik na lang. Miskin na kumanta ka pa, magtititili ka pa, pumaliktad ka pang ganun, wala ka nang magagawa. Amen po ba? Kanya, habang may pagkakataon ka pa, learn to appreciate. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Magpasalamat tayo na pinadala ng Lord sa'yo. At kung naghahangat ka na mayroong mas maganda dyan, wala na. 20% lang yun ng wala sa asawa mo. Amen. Ano mas gusto mo? 20% na lang ang makuha mo? O mawalan ka ng 80%? Amen. Kung wise ka, amen po ba? Ipag-pray mo sa Panginoon, magpakumbaba ka sa Kanya, mag-sorryan kayo mga kapatid, humingi ka ng sorry mga kapatid, ayusin nyo ang buhay nyo sa harapan ng Panginoon at hayaan mo ang salita ng Diyos ang magtikid sa inyo. Palakpakan natin ang ating Lord. Amen. Pa tayo bumaba doon? Amen. So, huwag na natin baguhin ang isa't isa mga kapatid. Amen. So, last, Galatians 6:1-3. Christian brothers, if a person is found doing some sin, you who are stronger Christian should lead the one back into the right way. Amen. Sino po ang malakas? Magsabi, Amen. Amen. Hindi tayo dadali ng Diyos dito kapag hindi ka malakas. Amen. Kaya sila wala dito kasi hindi sila malakas. Amen. Hindi na napagtagumpayan yung mga pinagtagumpayan mo, kaya ka nakapunta dito. Amen. Marami sa atin po mga brothers and sisters. Amen po ba? Amen. Nung wala pa tayo sa faith, kapag umuulan, anong ginagawa natin? Matulog. Amen. Eh bakit ikaw napagtagumpayan mo na yung tulog? Why? Kasi malakas ka. You are stronger than what you think you are. Amen po. Napakalakas mo, napakaganda mo pa. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Amen. Amen. Overcomer ka eh. Tinataya ka lang ng devil, mga kapatid. You are so strong, you are so smart, you are so blessed to be stressed. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. How do we impart? Impart by correction. Ituwid mo siya. Amen. Impartation through restoration, and restoration requires correction. Amen. The Bible says in Proverbs chapter 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Ano ba yung hidden love? HD. Ano yung HD? High density? Hindi. Hidden desire. Huwag ka na mag-HD. Ang sabi ng Panginoon, we have to have open rebuke. Ituwid mo siya. Confront him or her. Sister, brother, mahal ka ng Diyos. Kaya kinakausap kita. Kasi mahal ng Diyos yung kaluluwa mo. Kaya sinasaway na kita. Brother, magpasaway ka naman. Amen po ba? Mag-impart ka, at kung may nag-i-impart sa'yo, magpa-impart ka naman. Tanggapin mo yung pagtutuwid, tanggapin mo yung correction. Amen. Para umangat ka. Hindi ka aangat kapag ayaw mong ma-rebuke. Amen. Hindi ka magbabago kapag ayaw mo nang tinutuwid ka, yung gusto mo pa rin. Marami po mga brothers and sisters na umaattend ng church, pero hindi naman nagbabago ang kanilang conviction. Ano man ang sabihin ko dito mga brothers and sisters, hindi pa rin magbabago. Why? Kasi you have to make up your mind. Amen. Every time that we hear the voice of the Lord, we must have an open heart. We must allow the Lord to change us and to mold us into the person who He called us to be. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Proverbs 9:8. Do not rebuke a mocker or they will hate you. Rebuke the wise and
Ang tunay na pagtutuwid, amen po ba, ay nagpapasalamat po yan. Amen. Pag tinutuwid po, mga brothers and sisters, sa kapatiran, na gusto talaga na maligtas, nagpapasalamat ka. Amen po ba? Brother, sister, mahal kita. Pero yung kilikili mo, hindi ko matake. Amen po ba? Pag ano kayo, ano nga, hindi na kailangan hintayin pa yung birthday mo, ko na kita ng Rexona. Amen po mga kap. Palakpakan natin pa yung praise God. And mag-impas ka sa kanya. Amen po ba? Ituwid mo siya, paalalahanan mo siya. Amen po, in a nice way. Amen po ba mga kapatid? Dahil kapag hindi tayo sinasaway, hindi tayo mahal. Ay minsan po mga brothers and sisters, amen po, minsan sa preaching po, sinasaway tayo ng Panginoon. Amen. At kapag sinaway tayo ng Panginoon, at diyan kilala ang tugad with the glory, nare-rebuke po yan. Amen. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nasa pagtutuwid. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Kung baka sa pako, kapag palugtog yung pako, puppukin mo para dumiretso. Para pumasok mga kapag, dumiretso ang blessing po sa atin. Palakpakan natin ating Panginoon, praise God. Amen po ba? O sino gusto umanga ko sabing amen? Amen. Ito na po, ang susi, Acts chapter 10 verse 22. The man replied, "We have come from Cornelius the centurion. He has a righteous and God-fearing man, who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say." Verse 24. The following day he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. 25. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Verse 27. While talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. Ang sabi nito mga kapatid, if you want to have impartation, if you want increase, if you want abundance, if you want elevation, there must be a place of impartation. There must be people to be imparted. Ang sabi nito mga kapatid, si Cornelius po, amen po ba, gumawa siya ng paraan para maraming tao ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Alam niya na darating si Peter, ang ginawa niya, inimbitahan niya yung kanyang mga kapatid, inimbitahan niya yung mga kamag-anak niya, inimbitahan niya yung mga kaibigan niya. Halika kayo dito, makinig kayo kay Pedro. Why? Kasi mag-i-impart si Pedro sa inyo. Amen po ba? Ganyan ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. At this 2013, mga kapatid, we must be Cornelius. We must do Operation Cornelius. Sabi mo sa akin mo, kailangan gawin mo ang Operation Cornelius. Amen po ba? Si Cornelius po, ang ginawa niya, amen po ba? May mag-i-impart. Amen. Ang ginawa niya, alikay dito, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Diretso na mga kapatid, kailangan natin ng place for impartation. Amen. Amen. There must be a place so that God can impart to us. Hindi ubra na Sunday ka lang nai-impartan ng Panginoon. Dapat during the week, nai-impartan ka ng strength ng ating Panginoon, nai-impartan ka ng Holy Spirit ng Panginoon, nai-impartan ka, nabibigyan ka ng kalakasan ng Diyos na buhay, nabibigyan ka ng pag-asa ng Diyos na buhay, napapalakas ka ng Diyos sa gitna ng linggo, para kapag malakas ka, all throughout the week, nakakalaban ka, nakakatayo ka, nakakadiretso ka, palakpakan natin ang ating Lord. Amen. Kailangan mo ng place for impartation. And what is that place? That place is where you live. Kung saan ka nakatira, doon ka i-impartan ng Panginoon. Buksan mo ang pintuan mo kay Pedro. Buksan mo yung pintuan mo sa Bible teacher. Buksan mo yung kwarto mo para mayroong Word of God sa bahay mo. Dahil kapag binuksan mo, amen po ba? God will give you the Holy Spirit. Bibigyan ka ng Panginoon kasi binuksan mo. Tinanggal mo yung tapon.
Amen. Binuksan mo yung puso mo. Binuksan mo yung bahay mo. Pagbukas mo ng bahay mo, nagluto ka ba? Miski na boy bawang ang pinagsasaluhan. Pag may joy ka, ang saya-saya mo. Amen. Miski na green peas lang ang pinagsasaluhan nyo. Pero kapag gumagaan ang pakiramdam mo, parang ang yaman-yaman mo na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lumalakas tayo bilang mga believers. Kapag tayo po ay napapalakas ng Diyos sa loob ng isang linggo. Amen. Amen po ba? Kapag bukas ang bahay natin, nabibisita tayo, napag-pray tayo ng Bible teacher. Amen. Amen po ba? At pumapayag ka na ma-important ka rin ng Word of God. Amen. Amen po ba? At anong resulta mga kapatid? Acts chapter 2 verse 46. They followed a daily discipline of worship in the temple, followed by meals at home. Every meal a celebration. Bawat pagkain nila, lumalakas sila. Amen po ba? Marami sa atin kumain na tayo, ang sasarap ng mga kinain natin, pero bakit nalulungkot pa rin tayo? Amen po ba? Defeated pa rin tayo, wala pa rin tayong kalakasan para maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kulang. Kumbaga may naging part sa atin kapag Sunday, pero hindi tayo umabot sa taas. Amen. Kailangan natin ng salita ng Panginoon sa ating mga tahanan. Balakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Exuberant and joyful as they praise God. People in general liked what they saw. Every day their number grew as God added to those who were saved. Amen. Cornelius was a catalyst for cultivating communion among Christians. Why? Spiritual impartation produces spiritual multiplication. Amen po ba? Kapag maraming dumalo ng Bible study at ikaw ay naging Cornelius sa tahanan na yon, i-bless ka ng Panginoon. At kapag maraming naligtas dahil sa hinanda mo, dahil ikaw ay nagbukas ng bahay mo, at bago dumating si Peter, bago dumating yung Bible teacher, nag-invite ka na ng mga kapatiran, nag-invite ka ng mga Pilipino, hindi ka na nagmalaki doon sa mga Pilipino doon sa bahay, nag-humble down ka sa kanila, in-invite mo sila sa mga Bible study. Grabe, i-bless ka ng Diyos ng joy. Amen. Ang number one blessing natin sa harapan ng Panginoon ay yung kagalakan sa puso, because the joy of the Lord is our strength. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. At ano po mga kapatid, kapag nasa atin yung spirit of worship, amen po ba, hindi ka na tinatablan ng sakit. Amen. Kasi nakakapag-worship ka na sa Panginoon. Nakakapag-impart na ng Holy Spirit sa iyo ng Panginoon, ating Panginoon, napapalakas ka na ng Diyos. At kailangan, mapalakas na tayo ng Panginoon. Dahil kapag malakas ka, makakalaban ka. Kapag nakainom ka, amen po ba, tatagal ka. Amen. Kapag wala tayong tubig, titirik tayo mga kapatid. Kapag wala tayong langis, amen, kakatok po tayo. Amen. Pero kapag tayo po ay nabibigyan ng tubig, nabibigyan ng langis, amen po ba, nakakatagal tayo, anuman ang pagsubok na harapin po natin, makakatagal ka at makakatagal ka. Why? Dahil ang salita ng Diyos ay binuksan mo sa bahay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon at sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. So sana po mga brothers and sisters, gawin po natin ito. Magtayo tayo mga kapatid. Ayun po ba, ng mga maraming Bible study, mag-invite tayo ng mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin sa harapan po ng ating Panginoon. At kung tayo po ay magiging Cornelius sa tahanan na yan, grabe po ang blessing na babalik po sa ating lahat. Maraming salamat po, and to God be the glory. Magsitayo na yung lahat.